Mahilig ka ba sa kape? Alam mo ba ang buti at sama na dulot ng kape? Payagan po natin na ipaliwanag sa ating Dr. Mike Manyo ang tungkol dito. Hey everyone, this is Dr. Mike and welcome po dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Are you one sa mga kababayan natin na mahilig sa kape? Nakakailang cups of coffee po kayo sa isang araw? Is coffee good or bad for you? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So tutok lamang po kayo dito sa ating Health Talk by Dr. Mike mula umpisa hanggang sa dulo. Kung kayo po ay may mga katanungan, please let us know. Just write po yung pong mga questions po ninyo dyan po sa ating chat box. So without any further ado, let's start po itong discussion natin. Is coffee good or bad para sa health natin? So lakihan natin ang screen natin. Remember that coffee, despite you may have heard a lot of stories, a lot of good things about coffee, remember that coffee is very good because it's a high in antioxidant. Marami pong antioxidant ang meron ng kape. This would include reduced risk of many diseases. Babanggitin po natin mamaya ito po mga diseases na ito. It can stimulate, that can cause problems in some people and disrupt sleep. So yun po ang isang paalala sa mga viewers natin because it is stimulant, so parang may alertness tayo, parang masiglang-masigla tayo, gising na gising, or buhay na buhay tayo pag tayo ay umiinom ng kape. Di po ba? However, not all individuals can tolerate yung effect ng coffee. So, with that, mga kababayan, pag-usapan naman natin kung ano yung right amount of coffee. So, sa mga kababayan po natin, ayan, nakikita ko sa chat box natin, kung nakakailang cups or baso kayo ng kape sa isang araw. Marami po sa mga pasyente natin, pag tinatanong natin, nakaka-6 na baso, nakaka-4 na baso, or sometimes isang baso or isang cup sa isang araw. So depende po sa inyo mga kababayan kung nakakailang cups. I myself, nakakadalawa siguro ako, minsan isa. So depende rin sa quantity ng coffee na iniinom natin, di po ba, sa ating kape. Okay, in terms of the health benefits, yun naman po yung gusto natin is i-share sa inyo kung ano ang mga health benefits ng kape. Dahil sa atin, hindi po nawawala ang kape, di po ba? Lagi pong nandiyan ang kape, lagi pong pinag-uusapan ng kape, laging part yan ng breakfast natin, or minsan pag tayo ay nagtatrabaho at nasi-stress, nagkakape tayo. Pero dapat natin din alamin ang mga good or health benefits ng kape. So, tandaan po natin a typical 8 ounce or 240 ml cup of coffee, meron po siyang taglay na vitamins. Kagaya po ng vitamin B2 or riboflavin, vitamin B5, pantothenic acid, B1 or thiamine, at vitamin B3, niacin. So, hindi lamang po ito ang mga health benefits in terms of the vitamins na meron po. Meron din po itong folate, manganese, potassium, magnesium, and phosphorus. So nakikita niyo po ang dami po. Although, hindi po ganun katataas yung mga percentage dyan, so mga daily values po nila, but at least meron. Coffee contains a small amount of some vitamins and minerals. Kung na-miss niyo po yung topic natin, kung ano po yung mga specific na vitamins and minerals ito, meron po tayong separate video na nandyan sa ating library. So this may add up kung nakakailang cups of coffee tayo sa isang araw. Like for example, kung dalawa, i-multiply lamang po ng 2, yung pong nakita nyong values kanina, in terms of 8 ounces, kung naka 240 ml ka sa isang cup, so isang tasa, i-multiply mo yon ng dalawa. So, ang kape po ay napakataas ng antioxidant niya. Ayan, mga panlaban sa mga pollution, free radicals, and so on. So, as mentioned po kanina, coffee contains caffeine. So, hindi lamang po coffee yan, marami pa po mga ng kape or active na active ka. Okay. So, some of the health benefits then, coffee may protect your brain from Alzheimer's and Parkinson's disease. Based po sa mga pag-aaral, kung may kakilala po kayo na merong Alzheimer's or Parkinson, yung po mga coffee drinkers have up to 65% lower risk of developing Alzheimer's disease. So, kung ayaw natin magka-Alzheimer's, ayan, based sa study, nire-recommend kape.
Ang kape rin po ay it would lower the risk of type 2 diabetes. Mga coffee drinkers dyan. So mga kababayan natin na everyday umiinom ng kape at lalo na kung may diabetes, because studies show that coffee drinkers may have at least 23 to 67% would reduce the risk of developing type 2 diabetes based po sa mga pag-aaral mas mababa doon sa mga coffee drinkers. So sa mga umiinom ng kape, paalala po yan sa inyo. Another one, yung mga coffee drinkers have up to an 84%, ito mataas, lower the risk of developing liver cirrhosis. O, yan po, yung may mga problema sa atay. Yung 4 cups per day, baka po hindi nyo kaya at magkaroon po kayo ng mga side effects ng pag-inom ng kape, lalo na po kung matindi o mataas ang caffeine content niyan. Coffee drinkers have up to 40% lower risk of liver cancer. So, pwede pala ng kape, ang daming na idudulot na health benefits ng kape sa atin. Coffee drinkers have a much lower risk for depression and suicide. So, sa mga pag-aaral po na ginawa from Harvard from 2011, yung po mga tao na umiinom ng kape have at least 20% lower risk of becoming depressed. So ayan, yung mga kababayan natin nalulungkot, mga kababayan natin because of pag-inom nito. May mga pros and cons din po yung po mga coffee drinker. Next one, some studies show that coffee drinkers live longer. Ayan, over 12 to 13 years study period. So again, there are so many benefits of coffee, mga viewers. However, hindi lamang po puro good, di ba? Lahat po ng mga pagkain, inumin na nagiging excess or iniinom or kinakain natin na marami as compared doon sa usual, sometimes nagkakaroon din po ng bad effects. Kaya lagi nating sinasabi, eat and drink in moderation because excess or too much. So yan, tignan natin ng mga viewers natin. Yung po mga ibang viewers natin, sinasabi hindi sila makatulog sa gabi. Yung mga viewers natin, sinasabi nagpapalpitate sila. Yung ibang viewers natin, sinisikmura sila. So this may be the side effects of coffee kung mataas po ang dose, lalo na doon sa mga may underlying medical condition ng coffee po, ha? Tingnan natin. So, ang caffeine po, okay, can cause anxiety and disrupt sleep. So, sa kape po, meron pong ingredient related. Kaya po, hindi tayo makatulog, gising na gising tayo, active na tayo, nagpapalpitate tayo. Minsan, kinakabahan tayo because of too much caffeine doon po sa ininom natin na mahilig sa kape. Lalo na kung napadami po yan. Also, caffeine is addictive and missing a few cups can lead to withdrawal. Lalo na po kung sanay na kayo sa kape at hindi nyo maialis sa system po ninyo. Po, ang mas gusto ninyo, caffeinated or decaffeinated? So marami po yan sa ating mga kababayan. So ano pagkakaiba ng dalawa? Pag po decaffeinated ang coffee is made by extracting caffeine from coffee beans using solvent. So yung pong decaf does not have all the same health benefits as a regular coffee. Tandaan nyo po yan. Kasi po yung iba sasabihin, ay para makatulog ako kaagad, decaffeinated. Yes, it's true. It's correct dahil po konti na yung caffeine dyan dahil nahugasan na po siya sa pamamagitan ng solvent. However, yung pong health benefits ay magkaiba na. Hindi na po pareho ang health benefits ng caffeinated at doon po sa decaffeinated coffee. So, bear in mind. Next one, mga viewers, it is also important para po sa mga manginginom, sa mga coffee drinkers dyan, na wag po nating lagyan ng sugar yung ating kape. Okay, remember, ulitin natin, it is important not to put a lot of sugar in your coffee. Then, brewing with a paper can get rid of the cholesterol-raising compound called calfesto. So, yan po ay isang paalala. Siyempre, pag po nilagyan natin ng maraming sugar yan, so ma-alter yung lasa, plus baka po yung diabetes, lalo na yung pasyente natin na may type 2 diabetes. So, hindi po maganda. So, yung iba naman po nag-brew ng coffee. So, yung pong filter dyan na ginagamit para po ma-filter natin yung cholesterol-raising compound po na nandyan sa kape.
So ang question natin ngayon, should you be drinking coffee? So after mentioning all the health benefits at saka po yung mga bad effects ng coffee, kailangan pa rin po ba natin na uminom ng kape? So depende po ang sagot natin dyan. Should you be drinking coffee? So it depends. If you are pregnant, kung may mga viewers po tayong nanonood dito, kung kayo po ay buntis, you should definitely avoid or severely limit yung coffee consumption po ninyo, or better ask your OBGYN because it might have some effect po sa inyo. Lalo na rin po sa mga pasyente po may anxiety issues. So hindi po maganda ang kape, lalo tayo magpapalpitate, lalo tayo magpapanik, lalo tayo magkakaroon ng anxiety attack. Doon po sa mga pasyenteng may mataas ang blood pressure. So ingat din po sa pag-inom ng kape. Doon po sa mga pasyenteng hindi nakakatulog mabuti, lalo na kung may insomnia kayo, please reduce your intake for a while to see if it would help. If not naman, please visit your doctor kung yan po ang dahilan ng insomnia po ninyo. Okay? So sa ating mga viewers, i-keep din natin in mind that many of the studies reference dito po sa pinag-uusapan natin ay mostly observational. Na-observe po yan sa karamihang tao. The association between coffee drinking and the disease outcome do not prove a cause and effect. Tandaan po natin yan. Hindi po dahil uminom tayo ng kape, nagka-ulcer tayo. Hindi tayo uminom tayo ng kape tapos nagkaroon tayo ng gastritis. Hindi rin po ganun yon. Okay? Dahil po maaring may underlying medical problem na kayo, or sa mga may pasyenteng may heart problems, may underlying na po kayo, at dahil po sa stimulant ang kape, tinitrigger po niya yung ibang simptomas. Hindi po ibig sabihin na manginginom kayo ng kape, nagkaroon kayo ng sakit na sa puso. Manginginom kayo ng kape, nagkaroon kayo ng diabetes. Hindi po ganon. Okay? But based on observation, ito po yung nakita, at maaring yung pasyente po natin ay may underlying medical condition na. So sa mga pasyenteng biglang magkakaroon ng effect sa coffee, please, again, try to limit, try to stop, at kung patuloy pa rin po nararamdaman yan, maaari pong pumunta kayo sa medical doctors ninyo. So we would like to acknowledge all yung mga binasa natin tungkol po sa study na ito para po i-share natin sa inyo. Ang PubMed, reference natin yan, NCBI, and also yung Healthline and online medical library ng PubMed. So maraming salamat po. Ayan, so ang dami nating binasa para po dyan sa episode na yan, dito sa coffee. So again, ang question natin, mahilig po ba kayo sa kape? So is coffee good or bad? So dapat po alam natin ang sagot na. Ngayon pong nagkaroon tayo ng episode tungkol sa kape. So sa mga kababayan po natin na first time po dito sa ating Health Talk by Dr. Mike, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalala lang po, live tayo every Wednesday, Friday, Sunday, 9:30 po ng gabi, dito po sa ating YouTube channel. Kung may mga episode po kayo na gustong i-discuss natin, please let us know. Ilagay lamang po sa ating chat box or message us. At kung na-miss mo naman po yung mga previous episode natin, pwede nyo pong balikan. Nandiyan po sa ating mga previous videos. Marami na po yan, around 500. Kung wala naman po kayong YouTube, meron din po tayong Facebook page. Please follow us. Tuesday, Thursday, Saturday, 9:30 din po ng gabi. Nandiyan naman tayo. May mga lives and replays tayo. At may mga videos din tayong pinapalabas dyan. So again po, maraming salamat po sa lahat ng viewers natin from different parts of mundo. So sa lahat po ng mga kababayan nating OFWs, mga domestic workers, mga nurses, at mga drivers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa laging pagtangkilik nyo sa atin. So again po, kung may mga friends po kayo na mahilig uminom ng coffee, please do share this episode and mag-like na rin, mag-subscribe, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. This is Dr. Mike based in Hong Kong. Stay healthy po. Stay happy, stay healthy, and be nice to all. Magandang araw po mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. Have a great day everyone. Bye-bye.